Kung natatandaan po ninyo mga ka-followers na bago magtapos ang taong 2025 ay nagsagawa ang PAO ng Legal and Medical Barangay Outreach and Visitation Program for Indigenous Peoples and Cultural Minorities sa Barangay Sapang Uwak, Porac, Pampanga. At nangako po ang ating mahal na hepe na muling babalikan ang lalawigan ng Pampanga para muling isagawa ang proyektong ito. Kaya naman, bago matapos ang buwan ng Enero, ay muling bumalik sa Pampanga ang ating hepe. Kasama pa rin ang PAO Legal and Medical Team upang isagawa naman ang nasabing programa sa Barangay Florida Blanca. Tunghayan po natin ito. May lungkot ang buhay sa daigdig, batbat ng dusa at panganib, mabibigat mga balakid, bawat oras ay may ligali. Buwan ng Enero sa taong ito, bukod sa sunod-sunod na pagdalaw sa mga jail facilities sa ating bansa, ay umarangkada na rin agad ang PAO Legal and Medical Barangay Outreach and Visitation Program for Indigenous Peoples and Cultural Minorities. Sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, ay binisita ang ating kababayang Aita sa Florida Blanca, Pampanga. Isinagawa ang masaya at makasaysayang programa sa Nabuklod Integrated School, Sitio Centro, Barangay Florida Blanca, Pampanga. At syempre, may dala tayong mga sleepers. Pamalit dyan sa sleepers nyo kung sira na o kaya gamitin nyo. And then, meron din tayong t-shirts. And then, may libreng gamot, vitamins para sa inyo. Wow! Dahil may mga doktor tayo mula sa Manila Central University Hospital Clinic. At may mga nurses tayo, may mga pharmacy assistants, at meron tayong doktor na abogado pa, si Dr. Erwin Erpe. Alam nyo ba, marami na akong narating na IP sa Visayas at Mindanao at sa ibang panig ng Luzon. Pero hindi ko kayo makakalimutan dahil ang lugar na ito ay aking region. Sa Maribeles, Bataan po ako pinanganak. Marami rin pong Aitas doon, mga kapatid natin na nandun sa Maribeles, Bataan. Kaya enjoy nyo lang ang ating activity. Mabuhay kayo. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Nagpapasalamat po kami ng buong puso kay attorney at dahil po sa lahat po ng eskwelahan po dito sa Pampanga, kami po ay kanyang napili para mabigyan po ng ganitong medical missions. Kaya po kami po ay talagang nagpapasalamat po sa kanya. Maganda naman yung experience, medyo naligaw lang tayo ng konti, no? Kasi medyo malayo itong lugar na to. Tuwan-tuwa tayo siyempre kasi nakita mo naman dumagsa ang mga kabataan dito at yung mga teachers, no? Nagbigay tayo ng legal assistance at saka medical, no? Namigay din tayo ng konting mga t-shirt at mga bigay ng mga donors natin, no? So ang population po namin dito sa Nabuklod Integrated School, we have 590 students po, including po elementary, high school, and senior high school po. Pangalan ko po ay si Girlie Ibakani. Taga dito po ako sa Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga. Yung tribu po namin ay Aita Mag-Indi. Yun po yung, yung language po namin dito sa Nabuklod. Pagiging teacher po yung pinili ko kasi yun po yung pangarap ko na maglingkod sa kapwa Aita. Lalo na po pag naibabahagi mo po yung natutunan mo sa lowland sa kanila. Naging malaking tulong din po sa kanila na makita po nila kami na may mga Aita na nagpupursiging mag-aral. So yung mga bata din po ngayon na nag-aaral, nagpupursige din po silang mag-aral. Sa ngalan po ng Nabuklod Integrated School, kami po ay lubos na nagpapasalamat, sir, kasi may tao po talaga na gustong magbigay ng kanyang tulong, lalo na po si attorney, kasi po malaking bagay po yung ginawa niyang to sa part po ng mga bata, kasi po need po ng mga bata talagang ma-check up. Bukod sa free medical and legal services na dala ng PAO, ay layunin din ng programang ito na tulungan ang mga IPs community na maiparating sa kinauukulan
ang kanilang mga pangangailangan o suliranin sa kanilang komunidad. Major problem po dito sa Nabuklod. Wala po kaming pinagkukuhaan ng tubig, wala pong faucet. Ang mga teachers po, kanya-kanya po sila ng igib. Dala po ng tubig. Hindi lang tayo nakapokus sa mga PDLs, kundi doon sa mga barangay, dito sa mga cultural minorities na hindi masyadong napapansin, no, yung kanilang mga problema. Ngayon, alam na natin kung ano yung mga problema nila dito at maaari natin maparating doon sa kanilang mga local government officials na nakakasakop sa kanila na tulungan sila doon sa mga problema na atinaing nila. Nakakatuwa na binibisita natin yung mga indigenous people dito sa Pilipinas, especially yung napili ni PAO Chief Percy Acosta na bisitahin is yung mga kapatid nating mga Aitas dito sa Florida Blanca, Pampanga. No? So mapapansin natin, napakadaming bata, napakadaming pasyente dito. No? Yung mga bata dito, makikita natin na yung mga common na sakit nila is yung sipon, ubo, no? At mapapansin din natin na medyo dumi yung kamay nila. Malaking kakulangan sa kanila dito is kakulangan sa tubig. No, yung access sa tubig very limited para sa kanila, no. Hindi sila nakakapaghugas ng kamay, which is yun yung nagiging sanhi. Bakit ang bilis kumalat ng sakit, no? So napaka-importante na makapaghugas sila ng kamay, makainom sila ng malinis na tubig para po mas maging malusog sila. Actually, yung unang-una natin tinitingnan yung hygiene, kasi siyempre yan ang basihan ng ating kalusugan. Kung kulang sa hygiene ay madaling magkasakit ang mga bata. At siyempre, yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili, nanggagaling yun sa kalinisan, sa sarap ng pangangatawan mo. Kung hindi mo nalilinisan ito, ay naapektuhan ang kanilang personalidad, naapektuhan din ang kanilang bukod sa kalusugan, ay yung performance sa school. Kaya napaka-importante noong tubig at ang nagagawa nito sa ating mga estudyante. Bukod sa kasi bibigay din tayo ng legal assistance dito sa mga teachers kung ano ang pangangailangan nila. Pati yung medical, binibigay natin. At the same time, gusto natin malaman ang kanilang mga problema, ang kanilang pangangailangan, para maipahatid natin sa ating mga kasama sa gobyerno kung ano ang dapat na ibigay na tulong. Kay Doc Erwin naman po, maraming pong salamat din po at dahil po rin sa kanya at nabigyan po rin ng medical mission ang aming eskwela. Maraming salamat PAO Chief Percy Acosta dahil binibisita natin yung mga kapatid natin na Aitano. So sila tong mga may limitadong access sa healthcare, no. So natutulungan natin sila mabigyan kahit papaano ng pansin yung mga pangangailangan nila, no. Dagdag kasiyahan pa sa mga bata ang bit-bit na pananghalian para sa kanila. Kaya naman bakas sa mga ngiti ang kasiyahan at pasasalamat sa hindi malilimutang pagbisita ng Public Attorney's Office sa kanilang lugar. Salamat po. Paano masasabi nyo? Masarap. Ano masasabi? Masarap! Salamat po! Salamat po! Salamat po! Salamat po, Chief Acosta. Kita mo, tuwan-tuwa sila. I'm sure mauulit pa ito. Maganda itong proyekto na ito. January pa lang po yan. Marami pang darating na mga pagbisita sa mga jails natin nationwide. Ganon din po sa mga cultural minorities na pupuntahan natin, at mga barangay na nangangailangan ng legal na tulong at medical. Para sa #PalaNews, ako si Gerald Dranyes, Percy Acosta, Hustisya para sa masa, katarungan, laban sa kahirapan.